What the? Dumagundong ang boses ni Sir Dave sa loob ng silid. Oh no! Hindi agad ako nakagalaw. Sigurado akong hindi ako nananaginip. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at ang seryoso at matalim na mata ni Sir Dave ang aking natunghayan. Agad-agad akong tumayo. Muntik pa akong matumba dahil nawalan ako ng balanse nang inihakbang kong isang paa ko para makatayo ako ng maayos. Hindi ko alam kung anong una kong gagawin. Pulang-pula ako sa sobrang hiya. Pakiramdam ko nagsiakyatan lahat ng dugo sa aking muka. What the heck are you doing in my tranta chair? Tanong nito sa mahina pero mariing boses. Po, ano pong tranta chair? Inosente kong tanong sa kanya. Nang tumingin ako sa kanya, nakita kong napalunok ito at iniwas ang tingin niya sa akin. Dinig ko pang malakas na buntong hininga niya sa bago ito tumingin ulit sa akin. Do you know what's that chair for? Tanong nito sa akin na seryosong nakatingin sa mga mata ko. Bigla tuloy akong na-conscious. Alam kong pawisan tong mukha ko at gulong-gulo pa ang buhok ko. At ito po bang upuan na parang kama, sir? Sabay turo ko sa upuan. Pasensya na po, sir ah. Na-curious po kasi ako, paano ba gamitin tong upuan mong alanganing kama, alanganin ding upuan? Kaya sinubukan ko. First time ko po kasing makakita ng ganitong upuan, sir. Pero promise, sir, umupo lang po ako dyan. Kahit i-check nyo pa po, hindi ko yan dinumihan, sir. Mahaba akong paliwanag sa kanya. Lord, sana naman po hindi magalit si Sir Dave sa akin. Huwag niyo pong ipahintulot na tanggalin niya ako sa trabaho dahil pinakaialaman kong gamit niya. Promise di na po ako uulit. Lihim kong dasal habang nakatingin ako sa mukha ni Sir. Okay. Sagot nito na tila nahihirapan. Pwede ka nang lumabas. Nakita ko pa ang pag-alo ng lalamunan nito. Bahagya pang umigting ang panga niya tsaka bahagya pang namumula ang tenga niya. Salamat po, sir. Tsaka pasensya na po. Hindi ko na po uulitin. Promise. Tinaas ko pa ang isang kamay ko na tila nangangako. Tumango lamang ito saka tumalikod sa akin. Agad ko namang kinuha ang mga pinalitan kong kurtina at bedsheet niya at dali-dali akong lumabas sa silid ni Sir Dave. Pero bago ako makalabas, may pahabol pa si Sir Dave. Arabella, don't sit in my tranta again, or else. Sabi nito pero hindi niya itinuloy. Just don't sit there again. Okay po, sir. Makakaasa po kayo. Sagot ko, tumalikod na ako. Arabella, tawag ni Nana Levita sa akin. Pagtawag pa lang nito sa pangalan ko, kinakabahan na ako. Alam kong may ipag-uutos ito kanina. Kanina ko pa kasi napapansin na pabalik-balik si Gina sa may swimming pool area. Baka andun ang mga kaibigan ni Sir Dave. Pagkaalis ko kasi kanina galing sa kwarto niya, dumiretso na ako sa laundry area at inilagay ang mga labahin kong kurtina at bedsheets. Pagkatapos dumiretso na ako sa silid ko para makaligo at makapag-ayos man lang ng konti. Pakiramdam ko kasi nalalagkit ako sa dami ng ginawa ko kanina dun sa taas. Nadagdagan pa nung nahuli ako ni Sir Dave na nakaupo dun sa upuan niyang mukhang kama. Halos mabasa ang buong katawan ko sa pawis kanina habang tinatanong niya ako kung anong ginagawa ko dun. Mabuti nga't hindi ito nagalit sa akin. Maliban lang sa kabilin-bilinan nitong bawal na akong umupo doon ulit. Kahit pa nakaka-relax yung upuan na yun, hindi na talaga ako uupo ulit doon, no? Ayoko kayang mapagalitan uli. Nagpabango ako ng konti. Nakakahiya naman kung mangangamoy pawis ako kapag may inutos sa amin si Nana Levita mamaya. Kahit mumurahin lang itong pabango ko, at least mangangamoy fresh ako dito. Ano po yun na? Magalang kong tanong dito. Napansin kong busy din si Ate Flor sa pagluto ng klase-klaseng ulam na parang may pista lang. Si Nana naman busy kakatuhog sa mga iba-barbecue manok at baboy. Ang dami po ang niluto nyo, Ate Flor. May pakain po ba si Mayor? Biro ko sa kanya kaya tumawa ito. Sinabi mo pa, Arabella. Minsan lang kasi yan si Sir Dave dito kaya kailangan busugin natin. Sagot naman nito sa akin. Anong klaseng pagkabusog po ba, Ate Flor? Biglang singit ni Gina sa usapan. Ayan na naman yung bunganga mo, walang preno, Gina, ha? Kung ano-anong pinagsasabi mo, baka maimpluwensyahan mo pa tong si Arabella. Saway ni Nana kay Gina na ngayon ay busy sa kakatikim sa mga niluto ni Ate Flor. Ay naku Nana, hindi na bata yan si Arabella. Magdedebut na nga yun sa susunod na Biyernes eh. And speaking of debut, Nana, imbitahin mo si Sir Dave sa Biyernes ha. Parang man may espesyal na bisita tong si Arabella Tisay natin. Kumindat-kindat pa ito sa akin. Ano ka ba, Gina? Huwag kang ganyan at nakakahiya kay Sir Dave.
Baka isipin niya pang nagpapa-importante ako. Saway ko dito. Sobrang nakakahiya kaya kay Sir Dave. Ni hindi pa nga ako umabot ng 1 taong naninilbihan sa kanila. Tapos magpapahanda pa talaga ako. Hay naku girl, huwag ka na mahiya. Tsaka galante yan si Sir Dave. Baka bigyan ka pa ng regalo niyan pag nalaman niyang debut mo. Natatawang sabi nito, hindi naman ako naghahabol ng regalo. Ang mahalaga sa akin malusog ang pangangatawan ko. Malaking biyaya na mula sa Panginoon ng dagdag na 1 taon sa aking buhay. Tsaka hindi naman ako sanay mag-birthday. Never pa nga ako naka-experience na may handa ako sa tuwing kaarawan ko. Para lang din itong normal na araw sa akin. Hindi din naman ito isineselebrate ni na Chang noon. Kaya sanay na ako. Siguro magsisindi na lang ako ng kandila sa may grotto sa labas. O di kaya kung papayag si Nana, sasaglit ako sa simbahan. Magpapasama lang ako kay Gina saglit. Ano girl, akong bahala sa outfit mo. Madami akong dress doon na hindi ko pa nasusuot. Ipahiram ko sa'yo. Pumili ka lang dun sa lalagyan ko ng mga damit. Ay nako Gina, ewan ko sa'yo. Basta sinasabi ko sa'yo wag mo akong ipahiya kay Sir Dave. Wag mong masabi-sabi sa kanya tungkol sa anong hindi pwedeng sabihin sa akin. Bungad ni Sir Dave sa amin dito sa kusina. Hindi ko alam kung seryoso natatawa ba ito. Naglakad dito papasok at pumesto malapit sa akin. Napansin kong nakapagpalit na ito ng damit. Basa pa ang buhok nito. Siguro kakatapos niya lang ding maligo. Amoy na amoy ko ang panlalaking pabango niya. Ang sarap nito sa ilong. Hindi masyadong matapang ang amoy. Biglang binundol ng kaba ang aking dibdib. Ewan ko pa bakit laging ganitong reaksyon ko sa tuwing nakikita ko si Sir Dave. O kahit man lang kapag naiisip ko ito. May sakit kaya ako? Pakiramdam ko kasi hindi normal ang pintig ng puso ko tuwing nasa malapit si Sir Dave. Baka may sakit na ako sa puso. Wag naman sana Lord. Gusto ko pa pong mabuhay dito sa mundo. Tsaka wala akong pera pambili ng bagong puso Lord. Alam ko pa naman na mahal yun. So ano yung pinag-uusapan nyo na hindi ko dapat malaman ha? Ulit nito sa tanong niya kanina. Oh my gosh, narinig ni Sir Dave ang mga sinabi ko. Shucks, nakakahiya. Pakiramdam ko tuloy palagi na lang akong pumapalpak pagkaharap ko ito. Wala po yun sir. Nagbibiroan lang kami ni Gina. Pagsisinungaling ko, kaya hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Sinulyapan ko si Gina at malaking mga ngisi nito. Ganon din si Nana at Ate Flor. Pakiramdam ko tuloy pinagkakaisahan nila ako. Ako lang atang ninenervyos ngayon dito sa aming lahat. Anong biro yon? Baka pwede naman akong makisali dyan. Susog pa nito. Bakit parang nasa mood ata makipagbiruan si Sir Dave ngayon? Kita ko pang pagtaas niya ng 2 kilay kay Nana at ang pinipigilang ngiti niya. Ay wala po debut kasi ni Arabella sa Biyernes sir. Gusto ka raw niyang imbitahan. Seryosong sagot ni Gina sa kanya. Patay ka sa akin mamaya Gina. Nakakahiya ang bunganga mo. Pakiramdam ko nagsiakyatan lahat ng dugo ko sa muka. Alam kong pulang-pula na ako ngayon. Hindi na talaga tama itong pinagagawa ni Gina sa akin. Akong napapahiya sa kalokohan niya. Oh really? We'll celebrate then. Sabi nito at nakangiti pa. Nang tumingin ito sa akin, bigla akong naramdaman na may kumislot sa puso ko. Para akong nako-conscious sa mga tingin ni Sir Dave sa akin. Yumuko ako para makaiwas ako sa mga tingin niya sa akin. Hindi ko kayang harapin ang klase ng mga titig ni Sir Dave. Para akong ini-examine nito. Dinagdagan pa ng maalala kong kalokohan na ginawa ko sa silid niya kanina. Gusto ko na lang na mawala na ako na parang bula sa kanyang harapan ngayon. Sure sir. Imbitado po kayo. First time po ni Arabella mag-celebrate at ikaw yung special niyang bisita. Pagbibida ni Gina, mukhang siya atang magbe-birthday kung makapag-invite ito. Pumalakpak pa ito na tila tuwang-tuwa. Is that true, Arabella? Tanong nito sa akin at tila tinatansya nito kung anong magiging sagot ko. Nahihiya akong tumango sa kanya. Nakita ko pang kakaibang kislap na mga mata niya nang tumango ako, pero agad din naman itong nawala. Where do you want to celebrate then? Wag na po kayong mag-abala, Sir Dave. Okay lang po sa akin kahit wala na pong handaan. Sanay na naman po ako. No, I insist. Isang beses ka lang magdedebut kaya dapat i-celebrate natin ito. So, saan mo gusto? Nag-aalangan pa akong sumagot pero kita kong determinasyon sa mukha niya. Alam kong hindi ito papayag kung tatanggi ako. Nakakahiya din naman kung tatanggi pa ako. Baka isipin pa nito nag-iinerte ako sa kanya. Ayaw kong madagdagan ng mga kasalanan ko. Ito naman kasing si Gina. Kung ano-ano pang pinagsasabi. Yan tuloy napasubo si Sir Dave.
Baka nga hindi ito bakante sa Biyernes eh. Come on, Arabella. Don't be shy. Ani niya, dito na lang po sa bahay niyo, sir. Kung okay lang po sa inyo. Nahihiyang sagot ko sa kanya. Why? I mean, hindi mo ba iimbitahan ng mga kaibigan mo? How about your siblings? Your parents? Nagtatakang tanong nito sa akin at medyo nakakunot pa ang noon nito. Bahagya akong umiling sa kanya. Siguro nakita nitong naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ko kaya agad nitong pinalitan ng topic. Wala akong ideya kung alam ba ni Sir ang istorya ng buhay ko. Hindi ko alam kung naikwento ba ito ni Nana sa kanya. Okay, kung yan ang gusto mo. We'll celebrate here then. Manang ikaw na po ang bahala para sa mga kakailanganin. I-remind niyo po ako bukas. Bili nito kay Manang. Nakita ko pa sa gilid kong pagpalakpak ni Gina na tila tuwan-tuwa sa kalokohan niya. Thank you po, Sir Dave. Ngumiti ako sa kanya. Tumango lamang ito at bahagya pa nitong tinapik ang balikat ko bago tumalikod at lumabas ng kusina. Pero bakit ganun? Para akong nakuryente nung dumantay ang palad niya sa balat ko. Alam ko naman simpleng tapik lang ang ginawa ni Sir Dave sa akin. Pero ibang reaksyon ng katawan ko dito. Hala, ano ba itong nangyayari sa akin? Baka nga may sakit na ako. Kailangan ko na bang magpa-check up? Pero ano naman nasasabihin ko sa doktor? Na malakas ang pintig ng puso ko at kinakabahan ako sa tuwing magkalapit kami ni Sir? Ganon? Oh my gosh, girl! Ang swerte mo talaga! Tili ni Gina at may patalon-talon pa ito. Yes, may party sa Friday. Pakanta-kanta pa ito sabay kumembot sa akin. Naku Gina, alam mo akong nahihiya sa pinaggagawa mo. Nana si Gina pagalitan mo nga to na. Pinapahiya niya ako kay Sir Dave. Maktol ko pa, pero imbis na magalit si Nana, tumawa lamang ito at umiling-iling sa aming dalawa. O siya, ihatid niyo na tong pagkain dun sa labas. Andun si na Dave, pati mga kaibigan niya. Utos ni Nana sa amin. Dalawa kami ni Gina na naghatid at nag-ayos ng mga pagkain ni na Sir Dave pati mga kaibigan niya. 3 kaibigan niya ang kasama niya ngayon. Tapos na kaming ayusin ang lahat ng handa. Ngunit naiwan ako saglit dahil inayos ko pang mga baso na gagamitin nila nang biglang may tumayo sa tabi ko. Narinig ko pang tumikim ito bago nagsalita. Hi. Bati nito sa akin, kaya napaayos ako ng tayo. Kanina ko pa gustong makipagkilala sa'yo, kaso mukhang busy ka. Sabi nito sabay kamot sa batok niya na tila nahihiya. Matangkad dito at malaki din ang pangangatawan. Nakaputing t-shirt ito at may kwintas na may dog tag na nakalabas at pinarisan ng khaki shorts plus puting sapatos. Nagmumukha itong modelo sa ayos niya. Ngumiti ito sa akin at nakita kong pantay at mapuputi nitong mga ngipin. Bigla tuloy akong nahiya sa itsura ko. Simpleng leggings lamang ang suot ko at pinarisan ko ito ng puting blouse na binigay ni Ate Loretta sa akin. Anyway, I'm Calix. You are? Inilahad pa nito ang kamay niya sa akin. Nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ang kamay niyang nakalahad. Pero naisip ko namang kabastusan kung hindi ko ito tatanggapin. Maayos naman ang pagpapakilala nito sa akin. I'm harmless. Sabi nito kaya sabay pa kami natawa. There, you look more beautiful when you smile. Papuri nito kaya pinamulahan ako ng muka. So, you are? Ulit nito. She's still young, brute. Huwag mong idamay sa kalokohan mo. Sabi ni Sir Dave dito sabay hawi sa kamay ni Calix sa aking harapan. Nakita ko pang pag-igting ng mga panga nito bago ito humarap sa akin. Get inside, Arabella. Mariing utos ni Sir. Dude, I'm just being friendly. Ganyan ka pa sa lahat ng kaibigan mo? Gusto ko lang makipagkilala kay Miss Beautiful Stop, fucker. Kung ayaw mong palayasin kita dito. Banta nito sa kaibigan niya. Hindi ko alam kung seryoso ba ito o nagbibiro lang. Pero nung tumingin naman ako sa mukha niya mukhang hindi naman ito nagbibiro. Matalim pa ang tingin nito sa kaibigan niya. Feeling ko nga na-offend si Calix sa sinabi ni Sir Dave. And you? Baling niya sa akin. Get inside and let Gina finish your work here. Huwag ka nang lumabas ulit. You're whiff, dude. Ani Calix at natatawang bumalik sa pwesto ng mga kaibigan niya. Nice meeting you, Arabella. By the way, you're so pretty. Sigaw nito at nakangiti pang kumaway sa akin. Shut up! Balik sigaw ni Sir Dave sa kanya, kaya napa-peace sign ito. Get inside, Arabella, and stay there. I don't want to see you flirting with my friends. Seryosong sabi nito sa akin, para tuloy akong binuhusan ng malamig na tubig. Biglang nanubig ang aking mata kaya napayuko ako.
Gusto kong sagutin siya na hindi ako nakikipaglandian sa kaibigan niya. Pero mas pinili ko na lang itikom ang bibig ko. Ano pang silbi kung hinusgahan niya na ako? Pero tama din naman siya. Bawal ako makipagtawanan sa mga bisita niya. Ang mga katulong ay magsisilbi lamang sa amo nila. Ang mga katulad ko hindi dapat nakikipagkaibigan sa mga katulad nila. Bigla tuloy ako nanliit sa sarili ko. Okay po sir, pasensya na po. Hindi na mauulit. Sagot ko na lang sa kanya pero hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Alam kong nakita niya pa yon, kaya mabilis akong tumalikod at tumakbo papunta sa silid ko. Narinig ko pang tinawag niyang pangalan ko, pero hindi na ako lumingon sa kanya. Sobra ako nasaktan sa sinabi niya sa akin. Ganun ba ako kababa sa tingin niya? Ang sakit niya namang magsalita. Oh, Arabella, bakit andito ka sa likod bahay? Tanong ni Gardo sa akin, ang hardinero ng mga bilyarama. Kanina pa ako nagpapahangin dito sa hardin na inaalagaan niya. Ditong paborito kong tambayan dahil pakiramdam ko nare-relax ako sa tuwing nakatanaw ako sa mga halaman na alaga ni Gardo. Matanda ito ng 8 taon sa akin. Ganun pa man magkasundo pa rin kami. Minsan nga binibiro ko ito kay Gina. Pero agad din naman akong binabara nito. Ayaw niya daw sa bunganga ni Gina, masyadong prangka. Tsaka may gusto din daw siyang iba at naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para magtapat sa babaeng gusto niya. May pagka-misteryoso din kasi itong si Gardo. Kung hindi ko lang alam na hardinero ito dito, mapagkakamalan ko itong anak ng mga bilyarama. Matangkad at malaking pangangatawan nito na animoy alagang-alaga sa gym. Nung una nga napansin kong may kamukha ito, pero hindi ko lang talaga maalala kung sino. Matangos ang ilong nito at mapupungay ang kulay tsokolate nitong mga mata. Maayos din ito manamit. Yun nga lang ang mga damit nito ay may kalumaan na. Sa bagay dito lang naman kami sa mansyon paikot-ikot. Ako nga yung mga damit ko, yung mga binigay pa sa akin ni Ate Loretta noon. Yung mga bagong damit na nabili ko sinusuot ko lang kung sinasama ko ni Nana mamalengke o magsimba. Bakit parang tulala ka? Kanina pa kita tinatanong kung anong... Ani niya. Hindi ko sinagot ang tanong niya dahil ayaw kong malaman nito na iniiwasan kong makita si Sir Dave. Pagkatapos niya kasi akong pagalitan kagabi, hindi na ako lumabas ng kwarto. Kahit pa nauuhaw ako nung madaling araw. Hindi pa rin ako lumabas. Baka kasi kapag lumabas pa ako, magpang-abot na naman kami sa kusina. Nagpapahangin lang ako dito, Gardo. Tapos na kasi ako sa mga labahin ko. Gardo? Narinig kong mahinang mura nito. Ay, Inglesero pala tong si Gardo. Sa isip ko, sosyal kong makapagmura ah. My name is Gaiden, not Gardo. Mahinang sabi nito. Ha? Kunot noong baling ko sa kanya. Ang sabi ni Nana, Gardo daw ang pangalan mo. Tsaka nung unang beses kitang tinawag na Gardo, di ka naman nagreklamo ha. May pag-Jaden ka pang nalalaman dyan. Gusto mo lang atang pasosyalin ang pangalan mo eh. Mahabang litanya ko sa kanya. Nakanguso pa ako pagkatapos. Pagtingin ko dito, kitang-kita kong pinipigilan niyang tawa. Bahagya pa ngang gumalaw ang balikat nito. Ano kaya nakakatawa sa sinabi ko? Ikaw lang ang may alam. Sabi nito sabay lapag sa gunting na gamit niya para sa halaman.